Humiling ng 7.4 magnitude earthquake o lindol ang Eastern Mindanao noong nakaraang Sabado, December 2. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang malakas na lindol matapos magkaroon ng paggalaw sa Philippine Trench. Agad naman naglabas ng tsunami warning sa Surigao del Sur at Davao Oriental. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 4 ang nasawi at 48 naman ang sugatan dahil sa lindol. Umabot na sa mahigit 1,000 aftershocks ang naitala ng PHIVOLCS. Samantala, niyanig din ng 5.9 magnitude na lindol ang Occidental Mindoro, 3 araw matapos ang naturang paglindol sa Surigao. Naramdaman din ang Intensity 4 sa malaking bahagi ng Metro Manila. Wala namang naiulat na napinsala sa naturang lindol. Kaya ang tanong ng marami, konektado ba ang sunod-sunod na paglindol sa bansa? At ngayong umaga nga po makakasama po natin si Sir Jeffrey Perez, ang Supervising Science Research Specialist ng PHIVOLCS, para pag-usapan po natin kung paano nga ba paghandaan ng isang lindol. Sir Jeffrey, good morning! Good morning, Sir Jeffrey. Hi, Sir Jeffrey. Good morning. Thank you so much for accepting our invitation. Yes. Kailangan po talaga natin maging informed dito, di ba? Salamat po sa inyong oras, no, na nabigay mo sa amin Sir dito. Jeffrey, ang unang tanong, bakit wala pa tayong technology para ma-detect ang isang lindol? About the technology, ito yung isang mahirap sa science of geology. Kasi ang science of geology ay pinag-aaralan natin yung ibabaw at yung loob ng mundo. So wala pa tayong mga technologies para malaman kung ano ba yung nangyayari sa loob ng lupa, sa ilalim ng lupa. From crust to core, that's more than 6,000 kilometers yung kanyang radius. So napakahirap niyang pag-aralan. And kahit na sa mga developing countries like Japan, US, we still don't have any technology to forecast or to predict an earthquake. Kaya ang lagi naming sinasabi sa DOST PHIVOLCS ay kailangang maghanda ang ating mga kababayan. Yung pong 7.4, malakas-lakas po to, Sir Jeffrey. Kasi Alarming na yan eh. Alarming na po ito, diba? Tapos nasundan pa po nitong nakaraan na 5.9. Dito naman sa Metro December Manila. Bibigyan natin ng context. Ang 7.4 na lindol ay mas malakas na lindol na tumama sa Bohol noong 2013. That was 10 years ago. That was only a magnitude 7.2. Yung 7.2 na lindol, yaan yung lindol na ine-expect natin for Metro Manila. Yun yung term natin na big one. The big one. Yung 7.4, ang kagandahan nito was that nangyari siya sa dagat. Malayo sa lupa. So, dahil sa nasa dagat pa siya, ang epekto niya dito sa mga kababayan natin sa Surigao, medyo mas mahina. Kasi pag yun ay nangyari sa lupa, mas maraming buildings, mas maraming landslides yung pwedeng mangyari. Pero ito, nangyari siya sa dagat. Yun nga lang, pag ang earthquakes ay magsisimula sa dagat, kung ang epicenter ng earthquake ay nasa dagat, if that's a magnitude 6.5 and above, and then yung lalim niya ay less than 30 kilometers, posibleng magkaroon naman ng tsunami. So yun yung kanyang downside, na nasa dagat, posible talaga magkaroon ng tsunami. Hindi po ba connected ito dun sa tumama sa Manila na 5.9? Hindi siya connected kasi iba yung source ng earthquake. Yung nangyari ng 7.9, ang source nun ay yung tinatawag nating Philippine Trench. And then, ito namang nangyari sa Mindoro nung Tuesday, ang source nun ay yung tinatawag nating Manila Trench. Siguro ipaliwanag natin sa mga kababayan natin na ang Pilipinas is parte siya ng tinatawag na Pacific Ring of Fire. Actually, hindi lang natin nararamdaman, ang nare-record ng PHIVOLCS ay more than 20 earthquakes per day. Per day? Gaano po malalakas yun? Most of it naman ay hindi nararamdaman. Pero sometimes, at least,
Ang average natin ay mga 3 to 5 earthquakes in a week pwedeng maramdaman. Kung means, that's the normal average. Pero araw-araw mahigit na 20 earthquakes per day. Yun po ay nadedetect na. Ng PHIVOLCS kasi we have the instruments para ma-detect, para medyo sensitive yung mga instruments natin. Kaya even yung mga maliliit na lindol ay namomonitor ng PHIVOLCS. Kaya Ito, more than 20. Sir Jeffrey, connected ba ito dahil sunod-sunod siya? Is it connected na nangyayari ito madalas? Well, directly hindi siya connected, but the Philippines as a whole is a seismically active country. Like Japan, Indonesia, talagang ganun yung situation natin. We are located on the Pacific Ring of Fire. Pag-usapan naman natin, Sir Jeffrey, ano ba yung dapat, alam Kung natin dapat gawin, alam natin kung Emma. anong dapat gawin. Maraming kumakalat dyan sa mga Facebook sa social media natin. Pero hindi natin alam Minsan nagpapanik na tayo. Actually, nakakapanik, sir. Paano maging kalmado? Ano bang Okay. dapat talagang gawin namin? Okay, unang-una, first na-explain na natin, di ba? Sige. Ang Na lindol. talagang in our lifetime, we will experience an earthquake. Yes, An correct. earthquake is a weak to violent shaking of the ground. Mas marami tayong mararamdaman na may hinang lindol, but there are times na yung lindol na mararamdaman natin malakas. Malakas, And yun yung kailangan correct. natin paghandaan. So ang una nating aalamin, ano ba yung mga panganib na pwedeng mangyari sa lugar natin? For example, kapag nagkaroon ng isang malakas na lindol, meron siyang source. Ang source niya is either active faults, yan yung mga bitak sa lupa, na nasa lupa, bitak na pwedeng mag-generate ng earthquake. Di ba kung alam niyo yung West Valley Fault? Yes, yes. Yung West Valley Fault, marami siyang mga bahay na nasa ibabaw ng fault. Kung yan ay gumalaw at magkaroon ng tinatawag naming ground rupture or surface rupture, lahat ng bahay na nasa ibabaw ng fault masisira. Walang engineering intervention for that. Next, kung yung bahay mo ay nasa ibabaw ng fault, kung sakaling nasa ibabaw, sana wala nang itatayong structure or iiwasan natin siya. Kasi walang engineering intervention. So after an earthquake, we will feel a violent shaking. So sa shaking naman, una, dapat kalmado tayo. Okay. No panicking. No panic. Medyo ang nagpapanik unang-una kasi ngayon sa Metro Manila meron tayong mga high-rise buildings. Yes. Diba? Yes. Pag nasa condominium unit, normal lang na ang building ay mag-sway. Okay? Normal yan. Dinedesign ang building para gumalaw. Ang building na hindi nag-shake during an earthquake, mas delikado. I see. Kasi, kumbaga yung structure, sinishake mo na siya, ayaw niyang gumalaw. Ibig sabihin yung structure, ina-absorb niya yung energy ng earthquake. Mas delikado siya para bumagsak. So, yun yung advice namin. Dapat maging kalmado yung mga nasa taas at nakikita nag-move na. Normal lang yun. Siyempre, pag nasa higher floor ka, talagang para lang yung walis ting-ting na ugain mo, tapos sa taas, gagalaw siya. So, okay lang yun. So, after a strong shaking, siguro titingnan din natin yung mga gamit natin sa loob ng bahay. Diba? Posible yung building natin, tatayo yan pagdating sa lindol. Pero how about yung cabinet nyo? How about yung chandelier nyo? Yung mga salamin, mababasag ba yan? So yun yung kailangan nating tignan at pag-aralan kung sakali magkaroon ng earthquake, hindi tayo mapinsala. Ito, Sir Jeffrey, halimbawa, kami na may mga condo, ganyan, na pumupunta kami sa mga condo, nasa taas na kami, nakita namin lumilindol na, syempre hindi namin sagot yung construction ng building, hindi namin alam kung talagang safe yun. So in that scenario, anong dapat gawin ng isang kada natin na nasa taas, hindi pa sila sure kung yung structure ay built for earthquake situations, pupunta ba tayo sa pinakataas or bababa tayo? Okay. Unang-una, sa mga buildings natin ngayon na itinatayo, meron tayong tinatawag na National Building Code. Yes, yung correct. National Building Code, sisimplihan na lang natin. Yeah. Kapag ang isang structure ay nag-follow sa Building Code, yung structure na yan ay hindi masisira kahit na intensity. Kung ang structure ay nagfa-follow ng building code. Most of our engineers and structural engineers, magagaling na sila. So kung tama yung pagkakatayo ng building, pagka-construct,
hindi siya dapat masisira. Ang tanong, mas marami naman yung mga low-rise building. Kaya importante ding malaman ng mga kababayan natin, ano ba yung standard sa pagtatayo ng isang normal na residential house. For example, if your house is 1 or 2 story, meron tayong tinatawag na minimum size ng hollow blocks. And ang sinasabi sa building code natin, ang minimum na hollow blocks na dapat na ginagamit ay 6 inches. Tapos, ang bakal na kinakabit, yung kabilya, dapat mga 10 mm. And then, dapat every 3 meters, meron tayong poste. May poste at biga. Yun ang isang matibay na structure. Just to give a tip sa mga kada natin, kung ang bahay natin ay 1 or 2 story made up of concrete hollow blocks, pwede kayong pumunta sa website ng FIVOX, fivox.dost.gov.ph. We have a brochure or an application there. Ang tawag namin ay How Safe is My House? It's a 12-point earthquake safety questionnaire. And if you just answer the 12 questions, i-add mo yung score mo, and at the end, we will tell you if your house is safe or not. That's a very good tool. What if may bitak ba ang tawag doon sa building? Okay, ang bitak sa building, huwag tayo masyadong mangamba or matakot. Kung ang building, kung ang crack na nakikita nyo ay nasa wall, ang tawag namin dyan ay hairline crack. Pag hairline crack, ano lang yan, palitada lang yan. Kaya yung remedyohan. Ang medyo katatakutan natin ay kapag yung crack ay nasa poste or biga. So, pag nandun na yun or nakikriss-cross na siya sa may poste at biga, doon na tayo dapat mag-consult ng mga experts natin, mga structural and civil engineers. Doon na tayo dapat mabahala. Speaking of dun sa website nyo, Sir Jeffrey, meron din ba tayong application para malaman natin kung yung bahay natin or yung itatayo natin ay nasa West Valley Fault? Okay, hindi lang West Valley Fault. Maraming fault line. Maraming fault sa Pilipinas. And then I will just make a correction. Wala tayong fault line na term. In geology, we don't call that as a fault line. Mas tamang tawagin siyang fault, fault scarp, fault plane, or active fault. Kasi ang fault ay hindi line, it's a plane. Hindi siya yung guhit lang. Ano siya? Plane siya na tumatago siya hanggang ilalim. So, ang correct term is fault scarp, or fault plane, or active fault. So, better hindi yung siya active fault na fault lang. line. And in the Philippines, we have lots of active faults. Para malaman nyo kung nasaan kayo or Kung nasa active fault kami. Nasa active fault, gaano kayo kalayo sa fault. You can go to these 2 websites. Fault please. Finder. Let us just know. faultfinder.fivox.dost.gov.ph or yung hazardhunter.gov.ph. Malaking tulong na rin po Malaking yan. tulong yon. Sa Hazard Hunter, hindi lang kung gaano kayo kalayo sa fault, sasabihin din sa Hazard Hunter kung ano yung maximum earthquake na pwede nyong maramdaman, kung yung lugar nyo ba ay liquefaction prone, landslide prone, tatamaan ba kayo ng tsunami, you just click that Hazard Hunter. Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.